I'm sure pagka nakita nyo yung loan application na to online sa may mga ads nila ay mapapa-install kayo agad at mapapautang dahil nga sa may mga pinapakita nila na magaganda na malakihan nga agad sa may unang try pa lang. Na-revoke na nga pala yung dating license na to last 2024 na under Copperstone Lending pero ngayon nga is na-reinstate na pala nitong January 2026 lang. Kaya dapat lang nasubukan natin ulit itong mga naglabasan na loan application na bago ang pangalan. Kaya ayun, wag muna kayo mag-i-install. Make sure lang na mapanood nyo muna yung video na to hanggang dulo para makapag-decide kayo kung a-applyan nyo ba talaga to or ayan, mag-i-scroll up na lang kayo. So kung na-applyan nyo na yung loan application na to, comment down below kung ano yung na-experience nyo sa kanila dahil nag-search nga din ako online. Wala pa akong nakikita mga maraming nag-a-apply dito kaya ayan, umpisahan na natin ang pagre-review. So itong loan application nga pala na to ay ang Load Cash na madadownload nga sa may Play Store. At ang loan amount nga dito is up to 50,000 pesos. At ang repayment terms naman ay 91 up to 180 days. So up to 6 months. At ang annual interest rate ay 10 to 20% ayon sa kanilang application. Dahil kaka-update nga lang nila, kakabalik lang nila, ayan, ang kanila ng motto ay safe and trusted, no harassment, transparent fees, at we respect your privacy. Dahil gaya nga nung nasabi ko sa inyo kanina, ayan, na-revoke na yung license nila dahil nga sa may unfair debt collection na marami ngang mga nag-report na marami nang naharas at kung ano-ano yung mga pinagsasasabi ng mga agent para lang makapaningil sila. So ayan, safe and trusted nga ba kaya? Wala na nga ba kayang harassment? Malalaman natin yan. At eto na nga yung pinaka-homepage nila na up to 50,000 pesos. Ayan, hindi naman na iba dahil di ba pagka sign up natin naiiba to, ayan, hindi naman. Ganun pa rin naman at currently pala ay may 4.7 na ratings to. Siyempre, i-share ko din sa inyo kung ano yung mga na-experience din ng ibang mga nakapag-try na dito. Para maging aware kayo at talaga makapag-decide kayo. At ang una nga nating sasagutan ay ang personal information. Ayan, about sa may permanent address natin, marital status, email address, at other information. So dito optional lang naman yung hinihingi nila na Facebook account natin. Pero kung ako sa inyo is hindi ko to ibibigay dahil personal na natin to. And kung kayo gusto nyo namang itry o ibigay, ayan, may risk kasi yan na possible na ma-search kayo, makita yung mga friend list nyo. Kaya make sure na i-lock nyo yung inyong mga Facebook profile para iwas na nga lang din sa mga ganitong klaseng pangyayari. Once kasi na malapit na yung overdue natin, or worst, pag overdue tayo, meron talagang mga nagko-comment sa mga post doon sa may picture natin, sa may friend list natin, kino-commentan din nila. Kaya ingat-ingat kayo dito sa may mga nanghihingi nga ng ating mga online account gaya nga nitong FB. At eto naman yung mga ID na pwede nating i-present sa kanila. Sobrang dami, yung UMID, SSS, driver's license, passport, national ID, yung physical card. Dahil meron na nga tayong na-access naman na natin yung ating mga e-government na ID, kagaya ng national ID. Pero better na physical card talaga ang i-present. Postal card, yung TIN, voter's ID, national ID, at PhilHealth. Yun nga lang, medyo mabosisi sila dito sa may Face ID at ID verification. Dahil ayaw talaga nila ng blurred, ng may putol sa may ID, hindi siya readable, kaya hindi kayo makakapag-proceed pagka hindi kayo nakapag-picture ng maayos at malinaw. At ang emergency contacts naman na hinihingi nila dito ay 2 lang. So dito, pwedeng kuhanin nyo agad dun sa may pinaka-phone book nyo or i-type. Yung iba kasi is automatic. Pag kinlik mo yung add contact reference, doon ka na napupunta agad sa may phone book mo. So dito, pwede mo siyang i-type lang. At meron nga ding option na pagka nag-add ka daw ng mas higit pa sa 2, ay mas mataas daw yung chance mo na ma-aprobahan. So ako syempre hindi na ako dito maglalagay at okay, wala na ditong about sa may pinagkakakitaan. Wala na ako ditong nasagutan dahil dito na nga tayo agad sa may withdrawal info. OMG, sobrang konti lang ng sasagutan. Pwede ang e-wallet at online bank. Meron palang ganon, hindi na nagtatanong about sa kung meron ka bang pinagkakakitaan, meron ka bang business, or ayan, source of income. So wala. At ito na nga yung pinaka-inaantay natin. So dito nga ilang minuto lang, ayan, super fast, na-reject ako agad-agad. Grabe naman tong load cash na to. Akala ko naman is okay na. Ayan, nailagay naman natin yung mga information pero still ay na-reject tayo ng super bilis. Isang minuto lang, malalaman mo na agad kung ikaw ba ay approve or reject. Kaya kagaya na to,
mag-apply daw ulit after 7 days. Pero pwede din tayong magbigay ng feedback sa may load cash service at edklase.com. So dito, ayan, hindi siya super fast approval. Ayan, fast rejection ang nangyayari dito. So pagka naghanap ka ngayon ng mauutangan, yung super instant pera agad, hindi para sa'yo itong si Load Cash. At yung mga na-experience nga dito ng mga nakapag-try na dahil gaya nga ng sabi ko sa inyo, nag-search ako online, walang ganong lumalabas. Pag sinearch nyo yung Load Cash, overdue, Load Cash application, wala. So dito nga ang sabi ni letter J, not recommended because you did not done to fill up your disbursement and they pop up the rating of these loan apps. And while you return, you rejected. Okay, so ibig sabihin nga pala na to ay, ayan, may magpa-pop up kung bibigyan mo ba ng feedback or hindi, bibigyan mo ba ng ratings itong application na to. At pagkayari nga is nag-reject na agad sila. Ayan, na-reject na, instant reject, nakakaloka. At isa pa, it's not opening when I try to open the apps. It automatically closes or crash. So ito, 2026 lang din mga review, kaya siguro nag-update pa talaga sila. Nagka-crash pa, biglang nagko-close yung account, yung application natin. At sabi naman ni letter J ulit, fake and untrusted app. I tried to apply for loan, they rejected me and not approved my application for loans. Hindi daw siya talaga nag-a-approve at auto-reject. Kaya kung ako sa inyo, pag nakita nyo ang Load Cash application na to, bahala kayo kung itatry nyo pa rin or hindi. Pero, ayun nga, i-expect nyo na mabilisan talaga ang pag-reject nila. At gaya nga nasabi nila dito is, mas okay daw na sa ibang loan application na lang dahil, ayan, nag-waste lang tayo ng time at kinokolekta lang yung mga details ng mga nangungutang. And ayun nga, hindi naman talaga daw nag-a-approve. So sabi daw dito, ayan, sabi emergency cash, pero hindi pala. Kaya kung ako sa inyo, pagka may itatry kayo ng mga loan application, better na manood kayo ng mga ganitong review para makita nyo kung ano yung mga sasagutan talaga, ano i-expect nyo doon sa may isang loan application at syempre kung ano yung mga na-experience ng ibang mga nakapag-try na talaga. Doon kayo pumunta sa mga critical reviews, yung mga 1 star, 2 star, 3 stars dahil sila talaga yung mga real users na ayan, nag-share talaga ng mga na-experience nila dito sa may pag-a-apply sa mga certain loan applications. Kaya kung ako sa inyo, ayan, i-cross out ko na to, bahala kayo, it's up to you kung ipagpapatuloy nyo pa din. So ako nga, syempre, sige, gawa natin to ng part 2. After 7 days ay mag-a-apply ulit ako at i-share ko ulit sa inyo kung ayan, instant approve na ba or instant rejected ulit. So ayun, pagka may na-experience kayo na ibang mga loan application na same sa may na-experience natin ngayon na auto-reject or auto-disburse, comment down below para nga masabi natin at maging aware yung mga magta-try pa lang. So ayan lang, thank you for watching and kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung bago ka pa nga lang dito, ayan, mag-comment ka na agad na related dito sa may video natin para manalo ka nga ng instant 50 na GCash pang load at every Sunday ko yan sa inyo isa-send. Ayan, kung ilang beses ako mag-upload, ganong beses din kayo makakatanggap ng 50 na GCash pang load-load. At nakalimutan ko nga pala sa inyong i-share itong ginagamit ko na professional dust mite vacuum cleaner. So ito ay vacuum sa kama na mayroong UV light. So ito sobrang lakas humigop ng mga alikabok, ng buhok, lahat-lahat. So makikita nyo dyan, ayan, yan yung mga natanggal sa may kama namin kahit nakakapalit lang namin ng sapin, ng punda, lahat yan makukuha dito. Kaya kung ako sa inyo, mag-invest kayo sa may mga ganito, lalo na kung may baby kayo, matagal kayo magpalit ng punda, ng sapin sa kama, kahit na bagong labayan, try nyong gamitan na to, matatanggal yung mga alikabok. Sobrang haba ng cordon yan, guys. At ito nga pala ay from Haier. Ayan, Haier. So, syempre, alam naman natin na ito ay talagang trusted na mga appliances na brand. Ayan, brand ng appliances. Super nice. I-try nyo, guys. May ultraviolet light siya. Kaya wag nyo itatapat sa may mata nyo or wag nyo i-expose sa may, ayan, sa face nyo. Ayan, sobrang gaan lang niya gamitin. Tinginin lang mabigat pero super nice talaga. Click nyo yung link dyan para makapag-try kayo.